Tanggal na. Hello, hello! I am live. Kumusta? May pagkwentuhan lang sa sandali bago kayo matulog, no? Time check, 7:47 a.m. Houston, Texas time. Sa Pilipinas, 8:47 p.m. Mga kaganapan ngayon. May pagkwentuhan lang ako. Okay? Yung mga individual topics, gagawa ko na ng sariling video yung mga yon. Okay? Example, sandali. Example, yung parating na eclipse. Tapos, sa Pilipinas naman, yung trust trade. YouTube na nga na yan. Sandali. Sige, ano natin. Okay. Double wings sa double. Pagbabetchin sa pertusis, dapat gawing mandato. Si Lechon na naman. Si Lechon na naman. Walang kadala-dala. Si Lechon na naman. Gagawin daw mandatory. O sa pilitan. Iisip ko nga, bakit kaya sa Pilipinas, no? Ba't sa Pilipinas, dali nga, ba't sa Pilipinas, hindi nadadala yung mga yan? Kasi, walang nakukulong. Baliktad, kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, yun ang nakukulong. Like, walang mga whistleblowers, mga ganon, no? Ang natandaan ko dating whistleblower, si ano eh, yung whistleblower sa kaso ni Erap. Siya pa ang naano, binaliktad. Yun sa atin eh, no? Binabaliktad kung sino pa yung nagsasabi ng totoo. Okay? So, mamaya panoorin ko tong ano to, link na to. Pagbabakuna laban sa pertussis dapat gawing mandatory o sapilitan, Dr. Lechon. Mag-comment nga ako. Mag-comment ako ah. 300,000 excess deaths dahil sa aman nyo pa. Ang bilis makalimot ng mga Pinoy. Nakalimutan na hindi yung vaxya. Hello, good morning. Good morning. Good evening sa Pilipinas. Oh, shit, tanda na ako. Labo na mata ko. Yan, Christina Pinka. Okay? So, mainit ang mga balita sa Pilipinas regarding pertussis, no? Pertussis, tapos yung pagmamayari ng 556 sa Pilipinas, yung trust trade nag-post kahapon, makakabili na daw sa April 3. So today is what? April 2, tomorrow, o mamayang gabi, April 3 na dyan. Sabi ko, nag-post ako dun sa fan page ko, Zero Sal Adventure. Sabi ko, ano ba to? April Fool's ano ba to? Post? Kasi yung revised IRR hindi pa yan napapublish eh. And then after ma-publish, 15 days pa eh. Oy, Jeremy Salvador, nakapasok ko. Yeah. Uh, sabihin ko sa iyo,
I don't believe in coincidences. Things happen for a reason. Kasi nung kiniklik ko kanina 'to, dapat magla-live ako dun sa ano, sa YouTube, eh. Sabi ko, nag-live na pala ako kahapon sa YouTube. Dito naman, okey. So, either way, so sabi ko, buti dito ako nag-live. Tapos ang pinaka-ano, importante yung parating na eclipse sa Monday, kung handa na ba kayo. And, kagabi pinanood ko yung ano 'no, yung video ni Ma'am Lynn sa Lynn Channel about the eclipse. Ang dami akong nakuhang information, which makes sense kasi nagma-match siya sa ibang information. So, at this point talaga pagka may nakita kang ganyan, may napanood kang ganyan, ang hirap i-dismiss na sabihin mo, wala yan." Hindi puwede, eh. Bakit gano'n? May connection, eh. And may nagtatanong sa'kin, "Sir ano, hindi ka pa nakakagawa ng reaction sa yun nga, sa eclipse, tsaka yung pag-activate uli ng CERN." Itataon nila on the same day. Pag-activate uli ng CERN. Para sa akin, it is never a good thing 'pag yung man, yung tao, nag-play God. Alam niyo, yung feeling ng tao sobrang alam ano, dami na nating alam and yan nga, yan yung in relation to yung CERN sa Switzerland, 'no? I-activate na naman nila yung ano nila, machine nila, which is nakakatakot. Kasi ilang beses na ba tayo nakakapanood ng pelikula na ano, na, ba't parang bagal ng FPS ko? Ilang beses na tayo nakakapanood ng mga pelikula na ganyan ang start ng movie. Yung mga scientists nag-experiment about a portal to another world. Tapos pagka nabuksan nila, hindi naman nila masara. 'Di ba? And what else? Sara ko nga muna tong ibang ano, sasara ko muna tong ibang links ko. Yan, siguro bibilis na ako. Kanina, naka-on pala yung ano ko, yung YouTube. Anyway, so ayun, yung regarding sa eclipse. Magandang gabi, umaga sir from sa Uy, kumusta, Grayman, Southgan Prepper. Good morning dito, Houston, Texas time. Good evening sa inyo. So hindi lang pala ano, no, hindi lang pala eclipse yung mangyayari sa Monday, no? And syempre, Malu Abelaria sa CERN, yes. Hindi lang pala eclipse yung mangyayari. Parang siyang big deal kasi napaka-coincidental naman na ang daming events in one day. Robin Panes. Good day, good day. No? Ba't ganun? Sabi, ba't ganun? Sabay-sabay na, yun nga, may eclipse. Tapos yung eclipse, yung last total eclipse na ganun, 1800s pa yung last. Tapos yung nag-eclipse noong 2017, ibang direksyon. Ito naman daw ibang direksyon pero mag-i-X sila. Mag-i-X. So tatamaan ng Amerika kasi yun yung sentro ng X eh. Oo nga eh, naano ko yung interest kasi alam nyo, may mga nagtatanong na sa akin eh, "Sir, anong reaction mo sa eclipse?" Pero ako binabalanse ko kasi yung ano ko eh, yung commentary ko tsaka yung mga reaction. Ayoko agad tumalon 'no, sa issue na, dada ako ng dada, yun pala wala naman pala, 'no. So, nag-iipon talaga ako ng data and, what else? Yun nga, nag-iipon ako ng data bago ako magsalita. Shaq Benaventura, no? Magandang gabi. And the more I find things related sa eclipse, maaalarma ka talaga, no? Na hindi lang pala talaga siya eclipse. Kasi on one end, may mga nagsasabi na, palagi naman nagkakaroon ng eclipse. Nung ano nga lang, 2017, may eclipse na. Sa kabila naman, uy, maganda tayo, maraming kaganapan. Yan, yung NASA, may palili pa rin na rockets. Yung, ang pangalan pa, related sa Serpent. Tapos, di ba, nasa kabila yung mga tinatawag nila conspiracy theories. Sa kabila naman yung mga naysayers na sabi, wala yan, wala yan. Palagi naman nag-eclipse eh. Pero
That is not entirely true kasi yung huling eclipse na mangyayari ngayong Monday is 1800s pa. Yung total eclipse talaga ay madidilim. Nakapanood ako ng mga ganyang pelikula eh, no? Like sa Mayan na movie na yung ano nila, witch doctor nila, kunyari isosummon yung god nila, small letter G yung isosummon yung god nila, tapos didilim yung mundo, tapos maniniwala na may power yung ano, yung witch doctor. So yung pala yun, talagang didilim. Kasi, um, kailan ba yun? Nag-camping lang kami sa Goliad. Nag-camping kami sa State Park. Meron naman talagang full lunar eclipse pero hindi naman ganun dumilim. Dumaan talaga siyang ganyan. Nasa, nasa State Park kami, ginawa ko ng video eh. Sana magising yung mga tao na huwag magpadaya kasi si Harry Roque nagising na sa wala na magpap. Talaga, yan, hindi ko alam sa bading na yan. Hindi ko alam yan kay Harry Roque. Ano ba talaga yung game plan ni Harry Roque? No? Talaga ba? Kasi si Harry Roque may sinasabi din na nagsasalita na siya against Duterte. No? Talagang walang loyalty sa politika, no? Sabi niya may gentleman's agreement kaya ang dami nagpapanik na binenta na daw ang Pilipinas ni Pidots. Boss, isasadabay daw yung total eclipse at CERN para... Yun nga eh, nagtataka ko, imagine mo, no? It's one thing na magkakaroon ng eclipse, it's another na sabay-sabay. Yung CERN, yung NASA, and then yung ibang movement ng troops. Hindi natin alam bakit ano to, bakit sabay-sabay. And at the beginning of this video, di ba sabi ko sa inyo, hindi ako naniniwala sa coincidences, mga coincidence. I mean, things happen for a reason. Yan na ang mga huling eclipse gawa ng mga elites yan. Yun nga eh, sabi pa sa ano, usap-usapan pa, yung mga scientists, mga elites, gusto nilang i-figure out paano padilimin ang mundo, takpan ng ano, sun, no? Actually, yan kasama yan sa pag-aaralan ng NASA kaya sila magla-launch ng ano, ng rocket. Isasabay nila 'yon para mapag-aralan. And then a few months ago or a few years ago, 'di ba yung China, nagde-develop sila ng sariling sun. O iba 'di ba parang ano yung coincidence lahat? Shout out Brad, Don Hill. 'Di ba napaka-coincidental noon? China nagde-develop sila ng sarili nilang sun. Ha? Bakit? Anong alam nila? Okay? Kasi ganito 'yan, no? Ano lang naman, haka-haka pa lang. Pag nakontrol kasi ng kusino man or ng elites yung sun, ano mangyayari sa buong sangkatauhan? Magiging alipin tayo lahat. Hindi ka pwede mabuhay ng walang sun. Ha? Hindi mabubuhay yung mga alaga mong hayop. Ikaw mismo hindi ka mabubuhay. Alam nyo ba yung feeling na palaging gabi, tapos hindi ka makakakita ng araw? Mababaliw ka, madedepress ka. 'Di ba sa Canada nga meron silang tinatawag na SADS, season SAD, season affective disorder. Pagka winter sa kanila dahil walang sunlight, maraming nade-depress, no? So, yan, imagine niyo pag na-control nila yung sun or kahit hindi yung sun matakpan lang nila at sila magre-release kung kailan nila i-shine yung araw. Makokontrol ka kasi hindi mo pwede labanan yung ganung power. Kasi mamamatay ka, hindi ka makakapagtanim. Hindi ka makakapag-alaga ng hayop, pati hayop mamamatay kasi walang makain na pananim. Tapos ikaw, madedepress ka, baka mag-suicide ka. Sa Asia, particular sa Pilipinas, anong balita sa inyo dyan about sa eclipse? Wala pa akong balita sa eclipse kasi yung eclipse path, yung ano, meron kami eclipse tracker nga eh. Good evening, Dean St. John, no? Good evening and everyone, yeah. Kasi nga, I don't know, you tell me kung anong, ano dyan, dadaanan ba kayo ng eclipse? Baka hindi Ibig sabihin yung total eclipse, no? Basta ang alam ko, kasabay ng eclipse na to, yung ano, troop build up dyan sa Pilipinas ng Amerika.
Okay, troop build up. Padala niya na diyan ng mga sundalo tsaka hardware. Mga stealth bombers, nagpadala na diyan. Okay? Ready na. Ready na sila. Okay? May nagsasapalagi yung mga galit sa Amerika sabi, ay kasi ang Amerika kumikita eh. Actually hindi Amerika eh. Hindi Amerika in general. Yung mga elites lang dito. No, alam niyo naman na Democrat controlled ngayon ng US, 'di ba? Sa kanila 'yan, sila 'yan. Napaka-corrupt ng Democrats eh. Sila yung nagbibigay palagi ng ng ayuda sa mga bansang nagkakagera. Yan, Ukraine. Ilang bilyon na yung nabigay dyan. Yan, si Biden bigay ng bigay. Okay? Good evening, Megan. Yan, good evening. No? So, yan ang alam ko. Sa Pilipinas, nako, ready na kayo. Ready na kayo sa gera. Andyan na yung mga hardware tsaka soldiers eh. Actually, at this point, lahat, lahat, lahat pwede. Robin Panes, at this point, lahat pwede. Ano ibig sabihin? Pag lumipad kayo, kunyari, sa Mexico, maglakad kayo hanggang puntang border o magpahatid kayo hanggang border. Basta sinabi niyo yung magic word. The magic word is asylum. Pag sinabi niyo asylum, hindi kayo huhulihin ng border patrol. Kaya nga nagka-problema eh. Kasi yun yung magic word eh. Kai Aponte, hindi nga balikatan. Yeah, tama-tama yung sinabi mo. Parang hindi na balikatan ang deployment sa Kalayaan Island. Hindi na. Nakaporma na sila. Naka-ready na. Yan ang paghahandaan nyo dyan ngayon, no? Paghahandaan nyo. Kasi, according nga doon kay Ma'am Lynn sa Lynn Channel, by summer dito is June eh. Tapos na ang gera sa Ukraine. Okay? So, kailangan may bago na namang gera. Kailangan may bago na namang gera. Kasi 'di ba 'yan ang plan nila? Yan ang plan ng yan ang plan ng elites, 'di ba? Depop, magbawas ng tao. Siyempre, kaya lang naman nababawasan daw ng tao ang mundo pag nagkakaroon ng famine, tagutom, gera, yan, dami namamatay sa gera eh. At saka pag may pandemic, yung tatlo, yan, dami namamatay diyan. Sabi nung no, yung mga naysayers, mga kumukontra, ano lang naman yan eh, conspiracy theory lang yan eh. Yung depop-depop mo eh. It's not set in stone. Nakita ko sa meme eh. Actually, dun sa Georgia Guidestones, nakaukit yung depop agenda nila. Kaya, literally, it is set in stone. Tama, nakasulat na nga eh. I don't know, kaya siguro pinasabog yon, no? Napasok na kayo ng China oh yeah, totoo, napasok na, andito na sila. Andito na sila. Yeah. Pero I'm sure nasa mga blue states yan. Ano yung blue states? Yung mga liberal, yung mga anti-gun. Hindi yan pupunta dito sa Texas. No? US, yeah, yun nga eh. Gloria De Leon, US ang dadaanan ng solar eclipse at yung Devil's Comet na posibleng dumaan sa US nga. Kaya nga noong 2017 daw, yung dinaanan na eclipse papaganon. Yung 2024 naman papaganon. Magko-cross dito sa US. Kaya X marks the spot. It's a big deal, no? Hindi yan hindi yan aksidente eh. By ano siguro yan eh. Sabi ko nga sa inyo, by plan nung natin, creator. And meron akong i-share dyan, kaya lang separate video na lang, no? Ayaw ko mag-waste ng buhay sa PS mga korap magsilaya sa hindi sa bansa natin. Ang watching from Pasig, Teodoro Valencia. Well, Robin, ganito yan eh. Minsan hindi nasa iyo yung option eh. Wala sa iyo yung option, di ba? Minsan pag nandiyan na yung gera, hindi mo nga mapipili eh. Hindi mo pwedeng sabihin na neutral ka. Oy, Switzerland ako, neutral. Hindi. Pagka sinakop kayo ng China, wala kang magagawa, 'di ba? Wala kang magagawa. Gloria De Leon, pro-war ang US dahil sa war kumikita ang military-industrial complex. Yan yung sabi ko sa'yo, Gloria, misleading yan eh. Hindi naman actually US in general. Kasi napakalaki ng US, napakadami ng tao. May mga ilang
ano lang, elites na nagpu-push niyan. Like example, yun nga, yung military industrial complex. Pero kami, mga ordinary, wala naman kaming kinalaman dyan eh. Ayaw din namin yan kasi yung tax namin napupunta dyan eh. Di ba? Yung tax din namin ng ano eh, ang pera namin ang ginagastos dyan eh. So, parang ano, misleading pag sinabi, oh, US. Hindi, yung mga elites na nagkokontrol sa gobyerno, no? Sino yung mga elites na yan? Eh, they are the same people na nagpupush nito. They are the same people. Kumikita sila dyan. Eh. Example sa Pilipinas, sa tingin nyo, bakit pinupush yung Bechin? Kasi may kumikita eh. Di ba sabi ko sa inyo nga dati, no, nung kasagsagan ng scamdemic, gusto mag-business ng Rotary ng pamangkin ko dyan sa Quezon City about face shield. Hinarang yung mga in-import nila dahil hawak daw ni Bongo ang face shield. Hawak ni Bongo face syempre, o di syempre meron din hawak ng face mask dyan. Ang laking kita nila, no? Akala nyo yung mga face mask, face shield na yan, na barya-barya lang. Eh pag buong Pilipinas ang bumibili, di ba? Pag meron kang isang produkto, na piso lang ang tubo mo, eh ang bibili naman, 120 million. Eh, saan ka pa? Ganun yun. Tapos na ang giyera sa Ukraine. Actually, sa summer daw matatapos. Matatapos kasi magla-launch na ng final offensive ang Russia. And then si Zelensky, 'di ba, namamalimos na naman. Hindi sila maka-keep up, kailangan donation, donation. Hingi ng pera sa isa sa amin dito, 'di ba? Eh, napupuno na yung mga tao pinupondohan yung gera eh. Kaya yun ang pinagkaiba, 'di ba? Kung si Trump ang nakaupo, I know, yung iba galit kay Trump. Pero imagine niyo, nung nakaupo si Trump, may gera ba? Wala. 'Di ba? Kasi si Trump, businessman siya, tapos dinodonate pa nga niya yung salary niya eh. Eh eto, yung dinodonate na billion dollars niya sa mga gera, sa tingin niyo wala nakukuha si Biden? 'Di ba may nakuha ngang information na corruption, kaya may kaso to si Biden eh. Ang tawag ni Hunter Biden sa tatay niya, the big man. Dapat daw may 10% yung big man. Dapat daw may 10% yung tatay niya. Pag nakikipag-deal yung si Hunter Biden. So, kumikita sila dyan, no? Kaya nga, kung maniwala kayo sa hindi, si Trump, hindi siya natalo nung nakarang eleksyon. Tinanggal siya, no? At inupo nila si Biden. Paano siya tinanggal? O, doon sa hindi nakakalam, di ba? Nung mag eleksyon dito, nagkaroon ng scamdemic noong 2020. Okay? So, ano nangyari? Eh, di ba nagkaroon ng sandamakmak na mail-in ballots dito? Ano yung mail-in ballots? Yung hindi ka na pupunta sa presinto, polling place, isasubmit mo na lang yung papel, mail votes mo. O, ngayon, ano ba yun? 2,000 mules ba? Hanapin niyo yung pelikula, sinesensor ng YouTube, sinesensor ni Facebook, yung movie na 2,000 Mules. Bakit? Nakuhaan ng mga CCTVs, may mga tao dito sa US nagsasalpak ng libo-libong balot sa mailbox. O sino sa tingin niyo sino nakalagay doon? Kaya nga nung lumabas yung result, 'di ba? Sobra-sobra yung boto ni Joe Biden, mas mataas pa sa boto ni Obama. Eh sidekick lang siya ni Obama. So yan doon sa hindi nakakalam. Pagka nung time na nakaupo si Trump, walang gera. And then si Trump ang pinakaunang sitting president, ibig sabihin, active president at that time, na tumapak sa North Korea. Imagine niyo, North Korea pinasok niya, no? North Korea pinasok niya. At tapos ngayon, ang daming gera nung panahon ni Biden. Ukraine, tapos ang solusyon ni Biden is magbigay ng pondo, magbigay ng armas, magbigay ng pera, hindi niya pinagbabate. Bakit? Eh kasi isa siya sa kumikita. Yun, isa siya sa kumikita. So parang misleading yung sinasabing US ang kumikita. Hindi, select few lang eh. Sila-sila lang yan eh. Yung select few actually, pera namin, isa sa mga napupunta doon eh. Yan, nagdo-donate sa Ukraine, nagdo-donate sa Israel, hindi naman masama mag-donate kaso wala nang limit eh.
Ilang beses na nag-donate, pero 'di ba, hanggang ngayon humihingi pa rin si Zelensky. Kasi wala naman talaga silang plano na matapos yung giyera. Wala silang plano. Gusto nila ongoing para ano yan eh, cash cow. Alam niyo ba yon? Para ginagatasan. Ginagatasan. Gusto nilang gatasan yung ano, yung mamamayan ng mga dito sa US. Kasi taxpayers money yan eh, 'di ba? Well, never nag-attempt ng peace yung gobyerno ngayon dito, 'di ba? Pinag-usap ba yung Ukraine tsaka Russia? Hindi. Pinag-usap ba yung Palestine tsaka Israel? Hindi rin. Gusto nila maggera, no? Sabi ko sa inyo, select few. Yan, yung mga politiko na Democrats plus yung mga arms supplier nga nila. Kasi sila yung kumikita eh. Kami, wala kaming kinalaman dyan. Actually, kami pa nga yung nadedehado kasi pera namin ginagastos tapos tumataas ang ano namin, ang cost of living, tumataas ang groceries, gas, lahat tumataas, 'di ba? So kasama rin kami sa katulad nyo na biktima din ng gera na to. If kung tatanungin mo ang ordinary citizen ng US, syempre gusto namin matapos na yung gera na yan. Kasi kami nga nahihirapan, kami nagpopondo niyan eh. Russia will not listen sa USA simula nung umupo si Putin. I don't know. Kasi nung nakaupo si Trump, maganda yung relationship ng Russia at ano US. Ano, nung nakaupo si Trump, eto example Nung nakaupo si Trump, nakakabili kami dito ng AK. Russian-made AKs. Okay, i-share ko lang. Although alam ko yung iba hindi mahilig sa barel, pero ito yung difference kasi. Russian-made AKs, mga ini-import galing Russia. Nung si Biden na nilagyan nila ng sanction ng Russia, hindi na kami makabili ng mga AKs na Russian, no? Kasi wala nang trade. Pero yung Russia, yung business niya, is just bringing it somewhere else. Tapos hindi kami nagpapadala ng ng mga produkto ng Amerika sa Russia kasi may trade may trade sanction eh. Alam niyo ginagawa ng iba, yung kunyari F-150, Ford F-150 binibili yan ng Russia. Binibili yung mga Ford F-150 sa border ng Russia. Nakalimutan ko na anong bansa yun eh. Parang ano lang, moro-moro nga lang. So pagdating doon sa border, ano ba yung katabi ng ng Russia? Belarus ba 'yon? Basta doon. Oh, so kinukuha din ng Russia 'yon. So actually kami nga kami ng ordinaryong mamamayan ang let's say we're getting the worst end of the rope. No, kasi yung mga elites minamanipulate nila eh. Lalo na si Biden or yung mga nasa likod ni Biden, sabi niya, "Oh, lalagyan natin ng na sanction." Lalagyan, anong sanction? Eh nakakabili pa din siya ng produkto natin. China-channel lang doon sa katabing bansa niya tapos bibili niya rin 'yun, 'di ba? Like ayan, Kalashnikov, yeah. Wala na kami mabili kaya nagsisisi ako nung bago magkaroon ng sanction ng Russia, yung mga AK dito, AK made na yung mga imported galing Russia, nasa 500 lang, 500. $500 lang. Ngayon, kung may makita ka, halos doble na yung presyo. 800 to 1,000 na ang presyo. Kasi hindi na ako makapag-import eh. O, doon sa hindi nakakalam sa baril, syempre, pag bibili ka ng AK, iba pa rin yung galing Russia. Mas maganda yung gawa nila eh. No? So, product nila yun eh. It's their product. No? Ah, yun nga, no? Sasabihin lang nila na lalagyan ng sanction. Papahirapan yun. Pero hindi naman nahirapan ng Russia kasi may channel, ha? Yung Russia nakakabili pa rin ng Ford F-150. Ang gagawin ng Belarus o order, dadalhin sa Belarus. Wala namang sanction ng Belarus eh. O di pagdating sa Belarus, kunyari, yung Russia, doon nabibili sa Belarus. So, anong sanction? So, hindi talaga intensyon na tapusin ang gera. Wala talagang Tsaka yung mga sanction-sanction na yan, wala yan. Moro-moro lang din yan. No, kasi sila din ang kumikita eh. Sino ba yung mga elites na in charge diyan sa mga oil and gas, yan sa mga manufacturing, na mga Ford plants.
Sila-sila lang din naman yan eh. Sir, paano mo paano naging hustler si Putin since 2000? Binastos niya lahat ng US President since 2001. Hindi naging magkaibigan si Trump at Putin. Hindi nga sila naging magkaibigan, pero in good terms. Walang away. Yun eh. Yun ang sinasabi ko, no? Hindi na, you don't have to be friends with your enemies. Basta wala lang kayong gusot. That's a good thing. Hindi 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 na kailangan maging magkaibigan. Actually, yung mga Democrats dito, 'di ba? Yun ang pinupush nila na Russian collusion daw, na puppet daw ng Russia si Trump. Oh, 'di ba? Yun ang inaano nila eh, nakaibigan daw ni Trump si Putin. Yun ang pinipaint nilang picture eh. The thing is, yung panahon ni Trump, walang kaaway, hindi niya kaaway si Putin. Yun ang pinupunto ko. Okay? Niloko ni Putin si Bush Jr., pinapunta pa yun sa ranch niya sa Texas, pero 2009 nakahuli siya ng spy. Ang USA from Russia, hindi, ganun talaga yun. Accept mo na talaga. Yung mga times na yun, Cold War ba yun? Yeah, spy game talaga eh. Hindi, you cannot trust anybody. Hindi pwedeng, kahit sabihin ng Russia na makikipagkaibigan ako sa kanila, kunyari ako ang US, di ba? Hindi totally na kaibigan. Siyempre, magpadala ka pa rin ng spy diyan. Di ba? Kahit kaibigan mo yan. Kaibigan lang on paper. Continuous income ang gera. That is true. Abellera. Yun nga, hindi lang income, but it's part of their plan. Kasama yan sa DepOp agenda eh. Di ba? That's the only way na madami kang matitegi sa mundo eh, na marami kang mababawas. According to the Georgia Guidestones, limit the population to below 500 million. O ilan na tayo? 8 billion plus na tayo and counting, 'di ba? Ah, same lang yan. US at Russia may sa war dahil gusto nila kumita at pakita sa mundo nila ay superpower at dapat katakutan. Ah, hindi ganoon kasi kasimple eh, na mahilig ka sa gera, manggigera ka na. Hindi. Meron kasing tinatawag na tactics eh. Alam niyo yung ginagawa kasi. Um, yung US at Russia, malalaki sila eh, superpower sila eh. Hindi sila magre-react pag yung kalaban nandiyan na sa pintuan. Yun eh. So, kaya nga, inaano nila yung worldwide threat. No? Kunyari, may threat sa Afghanistan, may threat sa Iraq. Pupuntahan niya na agad yan. Ganun lang, parang ikaw, gusto mo ba, magre-respond ka lang pag yung nasa pinto na yung kalaban mo? 'Di ba? So dapat malayo pa lang parang ini-sniper na nila 'yan. Ganun ang mentality. So they kasi we cannot afford to bring the war here on US soil. Pag dumating dito sa US soil, mas mahirapan i-contain. Meron ka naman budget eh, meron kang military power. Bakit hindi mo dalhin yung gera doon sa kalaban or potential na maging kalaban? Yan ang tactics diyan. Yan ang pag-iisip. Kasi mas malaking pinsala pag dito kayo naggera. So, yan ang hindi ginagawa sa Pilipinas dahil walang means ang Pilipinas, takot ang armed forces natin, pati yung gobyerno. Yun nga, may usapan diyan sa yung pambubuli sa atin ng China. Yung BP Sierra Madre is a Navy boat. Navy yan eh, pag-aari yan Navy, diyan para maging stasyon yan ng mga tao natin na nasa Navy or military. Ang nagre-resupply diyan is Coast Guard, no? Which is hindi hindi sila in charge for international policies, mga ganon. Pero bakit Coast Guard imbis na Navy? Kasi umiiwas daw tayo sa gulo. Ayaw daw natin ma-provoke yung China, kaya Navy ang nagre-resupply. Ko, kita nyo? So yung enemies natin, nandyan na, ilang kilometers na lang ang layo sa mainland natin, pero hindi pa rin tayo pumapalag. Kasi wala tayong capability. And wala tayong leadership na pwedeng mag-step up. So, opposite sa mga malalaking bansa, like Russia and US, bago pa dumating yung laban sa mainland, ginigera na. Ganun lang yun. It's basic as it is. Hindi dahil gusto ng gera. Oh, gusto natin gera. No.
Tactical advantage ang tawag nila doon. Believe it or not, tactical advantage. Nilalabanan ng USA ang kalaban sa lugar ng kalaban nila. Yung China, binubuli tayo sa rin. Ganun ang trabaho ang mga super. Yeah, that is true. That is true. Yan. Basically, ganyan. Not because gusto lang. Meron niyang reason. Yun ang gusto kong ipunto, no? May reason yan na pabor dun sa mga superpowers. Hindi nila pwedeng palapitin kasi mas malaking problema. 'Di ba? So, just imagine, yung mga citizens na nasa loob ng ano, ng bansa na yan, mga superpowers, di ba mas safe? Kasi yung gera wala dito eh. Nando sa gera sa kalaban eh. Kaya nga ang pinaghahandaan ngayon nga dito, 'di ba? Yung paano pag nakapasok na yung mga kalaban. Eh yan, kaya inopen ni Biden yung border, 'di ba? Kaya inopen ni Biden yung border. Yung nakapasok dito, estimated na illegal immigrants is more than 8 million people. Which, yung 8 million na yon, mas malaki pa sa population ng buong Georgia. O, imagine niyo yun, ha? So, madami yon. Yan, kung di mo na sa inyo ang USA, paano ang Russia at China na until now nagpapairal pa din ng expansion na nanako pa din? That is true. Actually, yung US nga nagbawas eh. 'Di ba? Dati meron tayong military base diyan, no, Clark at saka Subic. Ano nangyari? Tell me honestly, nung nawala yung Clark at saka Subic, 'di ba? Doon pa lang pumasok ang China sa eksena. Kasi ano yun eh, opportunistic ano yan, pathogen yan China eh. Nakakita ng butas eh. Nakita ng pagkakataon, umalis si Big Brother. Parang sa Pilipinas, we got what we deserve. Eh, yan yung pinagdadasal ng iba eh. Palayasin na yung mga palayas. Lumayas. Ano nangyari? Nag-build na sila ng sarili ng artificial island. Tapos yung lupa na gamit sa island na yan, galing yan sa Zambales. Hinakot nila yung mga lupa sa Zambales. So dapat, pero may naimbestigahan ba? Gobernador ng Zambales or mayor ng Zambales? Kasi imposibleng walang go signal ng mga politiko yan dyan. And I'm sure kumita yon. Binayaran na yung China yan. Hindi sila pwedeng maghakot ng lupa sa Sambales at itambak doon gawing island kung hindi alam ng mga politiko dyan. Tapos ngayon, ano nabaltaan? Sa Tarlac, di ba? Sa likod lang ng munisipyo ng Tarlac, may mga pogo, yung pogo installation na ni-read na may mga basement, may underground tunnels. O yan, we got what we deserve. Ayaw natin sa Amerika, o yan ang kapalit. Ibig sabihin China. China ang kapalit. Kaya nga sabi ko sa mundo natin, we don't live in a perfect world na ay dapat ganito, dapat ganyan, wala eh. We should choose the lesser evil. Ganyan, ganyan na. We are parang ano yan eh, baraha. Wala kang choice eh. Pumili ka na lang yung lesser evil, yung hindi tayo sasaktan. Sabihin na, believe it or not, may mga nagtatanggol pa sa China niyan. Ay, ano naman yung China eh, maunlad, ganyan, ganyan, China, ganyan, ganyan. Talaga? Sa tingin nyo, pinapakita nila yung pagtrato nila sa sarili nilang citizens? Ninews blackout nila yan. Communist country. Kung tayo nakakapagsalita na malaya ngayon sa internet, yan. Kasi, hindi tayo komunista. Once na maging under communist rule ang Pilipinas, I doubt kung makakapanood kayo ng mga ganitong video na nagsasalita ako against communism. Pagbabawalan na kayo or baka may tumadyak sa pinto nyo habang nanonood kayo ng mga ganitong video. Tandaan nyo yan. No? Ah, kung kami mga taga USA, US citizen can resist sa government kung mali ang USA pero ang mga Chino at ang Rusi, kaya ba nila labanan ng government nila kapag umabuso? Kaya naman din sa US, panatili yan ng checks and balance dahil walang absolute power ang US President unlike China at Russia. Tama, tama si S. Reliance. No? Walang absolute power ang US President dito. Actually, US President Biden takot nga sa mga tao kasi meron kaming Second Amendment. Kaya nga palagi nila gustong tanggalin every now and then. Gusto nila, meron bang taon, is there a year
na wala silang push for gun control? Every year, every opportunity. And sometimes, pag walang opportunity, sila nagke-create ng opportunity. Ano yun? False flag ops. Kaya kung naniniwala kayo sa mga balita sa media, maraming mass shooting dyan. It's because they created those mass shootings. Halatang halata yung iba eh. Kaso yung iba, ayaw na yung tignan yung details, no? Ay, nakakatakot sa Amerika. Parang yung pamangkin namin, no? Ayaw mag-abroad dito. Gusto, Australia na lang daw. Tapos yung kapatid ko naman, sa Canada na lang, mas maganda. Sama ng kondisyon ng Canada. Iba pa rin yung may freedom ka. Palagi ko sinasabi, no? False flag yon. Kasi may nakikinabang pag may nagkakaroon ng mass shooting. Doon sa hindi na kayo naniniwala, bibigyan ko example. Yung sa Uvalde, tandaan nyo, Uvalde, Texas. Yung namaril doon, transgender, no? Ang ang Uvalde, Texas, isa sa pinakamahirap na town dito sa Texas. Outskirts yun eh, palabas yun eh. Isa sa mahirap. Mababa ang ano nila, median income. Okay? Tapos yung mass shooter doon nung Robb Elementary School, yung parents niya hiwalay, kaya nakatira siya sa grandparents niya. Sa nagtatrabaho siya sa fast food, 'di ba? O yan ha. Nagtatrabaho siya sa fast food. Tapos nabaltaan natin na maril sa Robb Elementary. Alam niyo yung ginamit niyang barel? Daniel Defense. Doon sa hindi mahilig sa barel, ano yan, mahal na klase ng barel yan. Ha, mas, yung, yung Daniel Defense nandito, yung mga baril ko nandito. Ha? Ibig sabihin, yung in terms of level na gaano kamahal. So the question is, paano niya na-afford yun? Eh, nag-ano lang, hindi sa minamaliit ko siya, pero do the math. Paano makaka-afford yung burger flipper, yung nagtatrabaho lang sa fast food, magkano lang per hour niyan? Tapos bibili ng Daniel Defense. Tapos naka-EOTech pa ata. Ibig sabihin yung red dot nun, mamahalin din. Actually, yung red dot niya, parang kasing halaga na ng AR ko. Kasi mga AR ko, ano lang, Palmetto State Armory lang. So, imagine niyo. So doon, hindi nyo tinitingnan yung data na yon. Ibig sabihin, yung details na yon. Nakita lang nyo, lalo na yung mga taga-Pilipinas, na, namamaril, may namamaril pala dyan, delikado. Pero hindi nyo ba tinatanong paano siya nakabili ng ganong klaseng baril? Di ba? So, ibig sabihin, may nag-supply sa kanya yan, may nag-ano yan. And meron ako napanood dati, documentary about, meron silang theory about JFK, paano pinatay si JFK, no? Ah, Doon sa isang movie na adaptation ng pagpatay kay JFK, involved ang CIA doon, no? Ang ginagawa ng CIA, kaya ako pag nagbablog ako ng ganito, titignan ko palagi yung pinto, baka may tumadyak. So, ang ginagawa ng CIA, nagbe-brainwash sila ng mga tao na magiging shooter, no? Bini-brainwash nila yan. One way or another, magaling sila mag-manipulate para sumunod. Okay, o kaya idadrag nila yan kung ano-ano, no? So, imagine niyo hanggang ngayon, 2024 na, hindi pa rin lumalabas kung sino nagpapatay kay JFK. Kasi hindi pwedeng si ano eh, si yung shooter niya, Oswald. Parang sa Pilipinas, yung binaril si Ninoy. Tapos yung bumaril sa kanya si Galman, binaril din. So, parang tapos na ang kwento, no? Ganon. Gobyerno din yan. Sir, dito sa amin sa Boracay, sunod-sunod demolition, walang pakialam nasa gobyerno. Kasi, yeah, alam nyo, madumi talaga ang politics, no? Kung akala nyo yung mga ini-elect nating mga politiko is para sa kapakanan natin, hindi. Para sa pera yan, no? And yung mga ganyan yan, no, Merly, may mga bagay na pwede nilang, they can turn a blind eye. Wag na nilang tignan kasi nabayaran na eh. Wag na nilang tignan, di ba? Wag na sila makialam. Kaya, sakto sir, sila din nag-term ng conspiracy theories. Yeah, sila nag-term kasi they want to mock yung mga taong nag-iisip. Ayaw nilang gagawin nilang katatawanan.
yan, conspiracy theory yan, ganyan, ganyan. But if you think about it, yung nga, no, yung mga previous conspiracy theories nagkatotoo na, and tatandaan nyo to, parang malapit na lumabas yung nangyari dyan kay JFK. Marami nagpupush eh. Kasi, ang chismis, guys, no, ng mga conspiracy theories katulad ko, kaya daw pinapatay si JFK kasi gusto niyang itigil yung gera sa Vietnam at that time. So babalik tayo dun ha. Kaya wag niyo lalahatin na US ano gusto niya maipaggera. Eh yun nga presidente eh. Presidente. Gusto niya itigil yung gera, anong ginawa? Pinatay siya. Pinapatay siya. Okay? And tinago yung secret na yan for years. So ano ibig sabihin? Kaya nga narinig niyo na ba yung tinatawag na deep state? Yung gobyerno, may mga taong nasa likod niya na tumatakbo na parang gobyerno rin. No? May deep state na tinatawag. Kaya sila-sila din yan. No? Kaya misleading. Kaya minsan masakit pag sinasabi nyo na, oh, US. Actually, wala kaming kinalaman dyan. Eh. Not US in general. Yung deep state. And yung deep state na yan, sila-sila din yan. WEF din yan. No? And kasabwat din yung nasa Pilipinas, si BBM. Di ba? Tuta ni Klaus Schwab. 'Di ba sila-sila din 'yan. Kaya yung nagre-ripple effect lang eh. Dito lang ano, ang epicenter, pero may effect 'yan sa iba-ibang maliliit na bansa like Pilipinas. Tandaan niyo yung mga ano, yeah, underground government or deep state. Yeah, meron. Kasabot nila 'yan. Kaya 'di ba yung sa Pilipinas, minsan nagtataka kayo, oh, bakit ganito nangyari? Kasi may nagpapatakbo din diyan eh. Akala nyo, oh, ito ng politiko natin, magliligtas natin, pero bumabaliktad. Kasi nga may nagpapatakbo nga eh. Yan ang katotohanan ng mundo natin. So hopefully may mga kababayan ako ma-realize siya na hindi lang basta no nangyari or bakit ganito ginawa ng politiko namin kasi it's part of the plan. Things happen for a reason. Sabi ko sa inyo hindi yan ano eh, hindi yan aksidente. Hindi yan coincidence. Si LBJ daw di umano ang salarin. Pwede. Pwede, pwede. Pwede si LBJ. Lyndon B. Johnson, pwede. Pero kasabwat nila yung CIA nun. No? Kasi alam ko, mayroon ako napanood na movie, yung CIA mismo nagre-recruit kung sino ang designated na triggerman. Tapos, at the end, papatayin lang nila yung triggerman para hindi sila mas sumabit. Ganon din, di ba? Similar na kwento sa Pilipinas. Aquino Galman, pinatay din si Galman, tapos parang tapos na yung kwento. Hindi na inimbestigahan. Naging presidente na at lahat si Cory, asawa ni Ninoy. Naging presidente yung anak, si Pinoy. Pero, ano nangyari? Inimbestigahan ba kung sino pumatay sa tatay niya? Sa asawa niya? I mean kay Cory, no? Nung presidente si Cory. Hindi niya rin ano eh. Bakit? Kasi, syempre, alam niya, pwede rin siya ipategi ng deep state eh. Kahit presidente ka, pwede ka ipategi ng deep state. Si, sa Japan, si Shinzo Abe, Prime Minister ng Japan, tinegi. Bawal ang baril sa Japan, pero tinegi siya. Homemade shotgun. Kasi kumukontra siya sa ano, sa Ukraine war. Isa siya sa nagsasalita. So malamang deep state ang nagpatumba dyan. Myriad Accord, tama. Fasad lang ang nakikita. Yeah, ito lang yung binibigay nila sa atin. Ito lang nakikita natin. Yan ang tama, basically. Yan ang ano mo. Tama yung comment mo. Okay? Ay, ay. Inaccept mo na pala yung friend request ko. Ngayon, nakita ko lang, no? First time kita, ano. Okay, so baka minsan pwedeng mag-guess ka naman sa akin. Okay? Ang YouTube channel ko, ano, yeah. Jose Rizal Adventures, saka Vladimir Rasputin channel. May mga bagay kasi na ano eh, maganda, right from the horse's mouth. And some people don't do their research nung maasa lang sa binobroadcast ng mainstream media. Yung iba nga, umaasa lang sa Facebook eh. Alam niyo ba yon? Siya sabi ng mga ibang Pilipino, ay, kung totoo yan,
Dapat napanood ko na 'yan sa ano, sa internet or sa Facebook. Okey ba? Talaga, thank you, thank you. Sabi ko nga small world, eh, kasi gusto ko rin mag-connect sa ibang prepper. Minsan 'no, nakakita ko ng mga comments na tinatawag nila mga truthers 'no, yung mga nagsasabi ng ano, kaganapan sa mundo. Ang sabi nila, akala ko ako lang ganito mag-isip. Ako din gano'n, akala ko konti lang kami and then I realized kaya nga ginawa ko 'tong YouTube channel na 'to, itong ano 'to, Facebook, ano na 'to, profile na 'to, to protect my original profile kasi, at that time panay-panay ang censorship, eh. Panay-panay ang ano, restrictions, 'no? Kasi akala ko ako lang din nagsasalita ng ganyan, madami pala, which is a good thing. Kasi ano 'yan, eh, sabi nga nila, "There is strength in numbers." Kailangan natin dumami, kailangan natin dumami. Hindi puwedeng tayo-tayo lang nag-uusap, eh. Alam na natin 'yan, eh, alam na natin 'yang deep state na 'yan, alam na natin yung mga kalokohan ng mga elites na 'yan, alam na natin yung DepOp agenda. Pero magugulat kayo 'pag may nakakausap kayo, lalo na Pinoy, katrabaho niyo, kakilala niyo, 'no? First time nila marinig, magugulat sila, "Ano 'yan?" Yung katrabaho nga ng misis ko, eh, na-mention na ano, prepper ako. Sabi nung Pinoy, "Ano ibig sabihin ng prepper? Anong prepper?" Parang parang kung ako mag-e-explain sa'yo, ang dami kong explain sa'yo, kaya gumagawa na lang ako ng ganitong mga videos 'no, to share 'no? Kahit papaano siguro yung iba mapa-pass by nila yung mga ganitong videos. Ang dami ko na nagawa ng videos 'no, and then ang daming beses na rin ako na-restrict pati either, YouTube or Facebook, ang dami na rin ano. And, good thing yung Vladimir Rasputin channel ko na YouTube channel 'no, meron akong strike dun, eh. Nag-end siya nung May 31, ah, Easter Sunday. Kasi daw medical misinformation daw ako, sabi ni YouTube. Okay, para matanggal yon, pinag-seminar ako ni YouTube 'no. Seminar ako, kakabwisit, eh. Kailangan kong gawin, eh, kasi otherwise made-delete sa yung Vladimir Rasputin channel. So, gano'n, gano'n ang censorship. Kaya minsan ano tayo, pasundot-sundot lang or normal, iniiba na natin yung mga terms natin 'no. And surprisingly, yung mga nasa kabila or mga kababayan natin nagbubulag-bulagan, they mock us. Pinagtatawanan, ganyan yan, spelling nila ng ano, COVID, ganyan-ganyan. Oh. Eh, syempre, hindi natin pwedeng sabihin eh. Parang sa work po, parang tingin po sa inyo, pag nagsishare kayo sa kapwa nyo Pilipino ng mga ganitong bagay, ay parang may ano ka sa ulo. Ganun nga, ganun nga, yeah. Parang they look down on us, no? Or pagtatawanan nila tayo, they mock us. Okay lang, sige. Kaya ako, hindi ako, sabi ko, at this point in my life, yung makakapanood nito, lalo-lalo na for the first time, hindi ako namimilit, no? Do your own research. Unlike yung ibang vloggers, no? Lalo na iba, mga doktor pa nga na vloggers, eh. Ito dapat ang ano nyo, gawin. Ito dapat, mag-maskara kayo, mag-double mask kayo, mag-mask at face shield kayo. Ay kayo, do your own research, guys, no? Tignan nyo kung tama yung mga sinasabi ko. Kasi talaga, kung ikaw nagsasabi ka ng totoo, ini-encourage mo yung ano, free will, yung free way of thinking. Hindi ka dapat nagmamanipulate. Ang mga nagmamanipulate, yung mga sinungaling, yung may mga masamang intention. Ganun ba? Hindi ko pa magets yung ano, send the link, mag-send nga ng link sa Telegram. Yun nga, sinasabi nila Telegram, Telegram. Hindi ko ma-decipher yung Telegram, eh. Nag-ano ako ng Telegram pero hindi ko alam paano mag-post or na makakita ng mga videos doon. Anyway, i-research ko na lang din. Compromise na talaga, bro. Talaga. Ganun talaga tao, puro bungol na kasi yan, epekto ng bakulam nila. Meron nga akong napapaisip, siguro conspiracy theory na masasabi nyo, no? Kasi kanyari kami magkakaibigan, meron kami ditong group of friends. 10 family kami, kakamping kami, ka-activity and everything. Pero sa 10, kami lang ang walang betchin. Bakit? I'm asking myself bakit, no? Bakit kaya? Sabi ko, kasi may theory na yung tubig dito
may fluorine, ano daw, may fluoride. So yung fluoride daw, no, ah, inaano niya yung pineal gland natin. I don't know, hindi natin alam, hindi mo naman matitest yun eh. Kasi lahat ng tubig namin dito filtered, pati yung nasa refrigerator ko, may filter na sa loob, naglagay pa ako ng external filter sa labas. I don't know kung, or is it, or talagang may mga select few lang talaga na nagigising, di ba? Paano kayo, minsan ba hindi kayo nagwa-wonder, bakit yung mga kakilala nyo, sampalataya, sampalataya kung ano sinabi nung nakaupo. Hindi ba kayo napapaisip? Samantala ako, bakit kunyari ako, bakit ano, alam ko yung totoo, sila sunod lang na sunod, di ba? Talaga, compromise na ang Telegram. Paano maging member? Apps yan, doon kami send ko sa'yo, sir. Sige, sige, sige. Basta i-research ko, paano maging member ng prepper group. Downhill. Yeah, eto nga prepper group sa Facebook meron Pinoy Prepper Group. Dati nagpo-post pa ako diyan pero ngayon nagba-browse-browse na lang ako. Kasi lalo na yung scamdemic, nako, pag nagsalita ka against ganito, tatanggalin ka kasi nag-aano ka daw ng division, tapos medical misinformation, tapos ano nga 'yan, sasabi nila. Yan nga, medical misinformation. And then come 2024, may investigation na about excess deaths, 300,000 plus. Excess death, malamang recorded yun. Yung hindi pa recorded, yung iba naman, hindi basta lang sinusunog ang bangka Wala nang ano basta lang ano, 'di ba? Signal din ata compromise na rin. Well, yun nga that a few weeks ago in-interview ako ni ano no, ni Miss Sara Balabagan, no? Meron pala siyang ano, radio show every Sunday. Sabi ng misis ko no, after the interview, after nung event na yon, "Uy, kilala mo pala si Sara Balabagan." Sabi ko, "Kilala mo ba yon?" Sabi ko, "Hindi ko alam. Parang kapangalan niya yung Sara Balabagan dati na ano." Hindi siya yun. Siya yun talaga. Talaga. Lumipat na pala sa US. Yan, sa California si Sara Balabagan. Tapos yun, may radio show sila. No? Yun, no, in-interview niya ako. 'Di ba? Kung ikaw talaga totoong prepper, siyempre mamumundok ka na, magiging ermitanyo ka na, hindi ka gagamit ng social media, no? Pero sabi ko, ginagamit ko 'to para sa advantage naman natin. So, eh, there's always ano two sides of the story, or yung social media, two-edged sword yan may edge yan, left and right, no? So pwede yang gamitin ng kasamaan, pwede rin natin gamitin, no? Para magpakalat ng katotohanan and connect with other people, di ba? Ganun yan. Sabi ko, I will stay as long as I can. Siyempre, pag ano na ako, siyempre magtatago na din ako. And I think yan yung nangyari kay The Real Pinay Prepper. Hindi ko Yes, yes, tama. Din St. John, yan nga, no? Parang meron na siyang asawa dito sa California. And then meron siya, yan, naanakan siya ni Arn Arn. Tapos meron silang radio show, no? Online radio show regularly. Kaya nagulat nga ako, in-interview niya ako, kala ko kapangalan niya lang si Sarah. Sarah Balabagan. Sabi niya, Miss, hindi, tanghik. Si Sarah Balabagan talaga yun. Sabi, okay. Sabi ko, hindi ko, okay. Buti pala hindi ko rin alam para hindi ako na starstruck. Alam niyo yung mga kilalang tao, mga starstruck Myriad ako education. Yes, that's it. Gamitin natin to our advantage ang social media. Wag lang tayong panood ng mga reels na mga sexy-sexy na nagdasayaw or mga pranks. Well, from time to time, mag-share tayo ng mga bagay na makakatulong sa mga kababayan natin magising. Kasi ang daming tulog Ang daming tulog, 'di ba? Dapat gano'n, balance. And then syempre, at the end of the day, bilang kunyari, as a vlogger, ang dami nagtatanong, bakit yung mga vloggers hindi nagsasabi ng totoo, hindi ko kumukontra sa ganito? Kasi nga, 'di ba? Pera Pero ako nagba-vlog ako for posterity. Ano yung posterity? In the future,
I can look back na, "Uy, ito yung ginawa ko." 'Di ba? Mas meaningful. I don't know, may mga ganyan tao, hindi naman lahat, I don't expect everybody na gano'n yung ano, perception, 'no? So yun nga 'no, sabi ko baka kaya gano'n yung nangyari kay The Real Pinay Prepper, 'no? A few days ago nag-sign off siya sa account niya, 'no? Mag-aano daw siya, magpe-prepare na daw siya for, something. So nakakaalarma yun, 'no? Does she know something we don't know, 'di ba? Kaya nga yung sa comment mo 'no, Mion Sanchez, babalikan ko 'no, mga tao puro bungol kasi yan epekto sa bakulam. Kasi, I'm still ano, asking myself o nagre-research ako, bakit nga gano'n? Bakit may mga yes, nasa California siya, eh. Nasa California, nasa California. Ma'am, ay magandang tanong 'to, makinig kayo mga kababayan. Dean St. John, may tanong ako, bakit lahat ng video clips ngayon na ginagawa via TikTok, hindi ba nabaltaang spy app ito na in-check? Because people just don't care. Wala silang pakialam. Nag-interview na ako ng mga ganyan eh. Uy, hindi mo ba alam na? Hindi, wala. Happy lang. Yan ang sagot. Happy, they don't care. No? Na spy up yan ng, ano, ng China. They don't care. Gusto nila happy lang. Happy, happy lang. Kaya ako, may nagtatanong sa akin eh, no, bakit wala kang TikTok account? Or napanood ako, no, si Julius Babaw, may binisita siya, yung artista ng Finding, yung sa Netflix, yung lalaki na na-stroke. Sabi niya, ini-advise niya, uy, mag-vlog ka, magawa kang TikTok, effective yan. Kasi si Julius Babaw, mag-asawa, nagba-vlog yun. Tapos, dami rin nilang viewers, no? Pati TikTok, lahat. So, yun yung example na they don't care. As long as the money is coming, they don't care. Ako talaga, never ako natukso gumawa ng TikTok. Kahit yung pamangkin ko, eh, gumawa kang TikTok, mas maraming views ka, mas maraming ano. Yeah, but at what expense? Anong kapalit? No? Kung sinusundan nyo ako guys, gumawa na ako ng video about AI. No? AI. Yung AI, may sarili na siyang ano eh. Basta bigyan siya ng command, gagawin niya. Ibig sabihin, kung gusto nila i-track ka, gusto kang i-monitor. Ngayon, nag-uusap tayo. Yung Facebook natin, nakikinig. Pag may sinabi ka na, kunyari, gusto kong bumili ng Grand Wagoneer. Makikita nyo, may ad na kayo for Grand Wagoneer. Our apps, our phones are listening. Mas minsan nga yung TV namin, naka Stick TV kami. Gugulat kami, oh, may commercial pag turn on mo, yan ang bungad. Yan na nga yan na nga, they are listening. Yan, pati si Alexa, alam ko nakikinig yan kahit sabihin niya kahit sabihin niya hindi siya nakikinig. Alexa, are you CIA? Alam ko sinungaling ka. TikTok nagpo-promote yan ng pagkakahati-hati ng mga race sa USA. Naka-highlight ng TikTok mga tao. Yeah, may psychological ano yan eh, effect. Kasi nga daw yung TikTok create ng China, pagka yung mga users nasa labas ng China, yan, mga sexy-sexy na dance, mga prank, mga kung ano-ano. Pero pag yung mga users nila, mga bata sa China, yung how to improve themselves, how to develop themselves, how to help the government, yun ang napapanood nila sa TikTok. 'Di ba? I know, never open a TikTok account for myself. Ako rin eh. Yeah. Ako din. Kasi at what expense? Hindi mo alam kung i-access niya yung iba mong account sa cellphone mo. Hindi mo alam, hindi natin alam eh. Kasi nga, spyware yan eh. No? Kasi binibigyan mo siya ng permission. Ang una na dyan, ano, kinukuha nila yung contacts mo. No? E paano pag na-access nila yung Google location mo? So alam nila kung nasan ka, alam nila kung palagi mong pinupuntahan. Yeah, yun ang nakakatakot. So, prepping video to guys. Anong gagawin natin pag dumating na yung SHTF na yon? Gagamitin na ng technology against us, no? Pag tayo nagda-drive, kilabutan ako kasi totoo to. Pagka tayo nagda-drive at gumamit tayo ng GPS, ng Waze, nagsisend tayo ng data. And that data is somewhere else, nasa cloud yan. And yung mga kalaban natin, they can find ways to access that cloud. Ito si Jason, pag kunyari,
parang nag-red dawn, nag-parachute na dito sa US yung mga kalaban. O hanapin natin si Jason, salta ng salta to against us. Saan to nagpupunta? O, titignan nila yung travel history ko sa Waze, sa GPS. Ganyan ang gagawin nila sa inyo. No? Kaya pag mag-off grid tayo lahat, tandaan nyo, you need to get rid of your phones. Hindi lang papatayin, kahit patay daw yan, kaya nila, may capability sila makinig. You need to get rid of your phone, disconnect the battery, kung may SIM, tanggalin nyo, and then throw it away. Saka kayo mag-off grid. Wag na wag kayo mag invite sa, kunyari, magba-bug out kayo, no? Baka magulat ka, yung anak mo may sinamang boyfriend, tapos may dala palang phone. O, kasama yan sa checklist nyo. 'Di ba? That's how they track us, that's how they find us. 'Di ba? Go gray na po tayo by that time, gray man na tayo. Ganyan nga, yeah. So dapat may plan, yeah. Sabi ko, prepping is a mindset. Dapat may plano tayo kasi ngayon hindi pa natin ginagawa pero iba yung ano iba yung pag dumating na you don't want to be caught with your pants down. Ano ibig sabihin nun? Yung napaka-reactive natin, lalo na mga Pinoy. Wala yan, wala yan. Tapos pag dumating, saka pa lang magkukumahog. Uy, anong gagawin ko? Saan ako pupunta? Saan di ba? Yan, so kung may nakikinig dito, yan, isa sa mga plano ko. And as a prepper, dapat yan, you need to cover your behind. Dapat hindi alam ng kalaban kung saan ka pumupunta. No, kung alam ko may mga preppers din dito. Meron akong bug out location, yung probinsya namin. Kung ginamitan mo yan ng GPS, alam na yan kung saan, nasan ka. Kasi ang first wave daw, pag nagkaroon ng invasion, tandaan nyo to, Pilipinas, no? Invasion is knocking. Nakapwesto na dyan yung mga troops ng Amerika. Nag-iintay na lang. Okay, pag first wave ng invasion, syempre, ang matitegi yung mga nag-resist, mga lumaban. Second wave, hahanapin na nila yung mga nagtatago. Susuyurin na nila. Uy, oo nga, nakaano pala ako t-shirt. The Beta employee. Yeah, dati. Nawala sa isip ko. Kinakakuha ko na kasing pambahay. Yeah, dati, ito yung kumpanya ko. Datocraft, I received this in an anonymous email last week. The sky will send a sudden pressure and roofs will tremble. Power failure, no more nothing and pray. Datocraft. Ay guys, abangan nyo. Gagawa ko ng separate video regarding dyan sa eclipse na yan. And then, it's not good. Yan, maganda yung shinare ng kaibigan natin, no? Si Myriad Accor, no? Maganda yung shinare natin about that. And then yung research niya about that. Mas maganda kasi naka video para meron tayong may present as compared sa live. Correct, parang alam na agad ng AI. Yeah, alam na nila yan. They know. Ito yung kaibigan ko na nagtatrabaho sa malaking bangko dito, ano sila, no? Sila yung nag-feed sa AI. Ginawa ko na rin ng video to, no? Tinanong ko siya, how do you defeat AI? Kasi whether you like it or not, part na ng buhay natin ng AI, no? Si yung anak ko si AJ, no? Tinanong ko siya, no? How do you defeat AI? Ang sabi ng anak ko, just turn off the power. Oo nga, turn off the power. Yung bunso ko, 11 years old eh. Parang napakasimple. Di sinabi ko yun doon sa kaibigan ko na ang trabaho is mag-feed ng data sa AI. Ang sabi niya, it's not gonna work. Bakit? Kasi every now and then, nagte-test sila ng ganyan, no? Meron tinatawag na resiliency test. Pag nag-breakdown dito, nawala ng power dito, kumukuha lang sila dito sa kabila. Alam niyo ba yung power ngayon interconnected ng power grid. Yung cloud, yan pa isa nakakatakot. Yung cloud storage, no? Alam niyo ba ang Amazon, tapusin ko na to, pero to, patapos na ako, no? Yung Amazon, hindi yan kumikita lang dahil sa nagbebenta sila online. Nagbukas pala ng business ang Amazon ng cloud storage. Kaya daw sila, malaking kumpanya dito ng bangko sa US, nagsara na sila ng mga data centers. Bakit? Kasi may cloud na eh. Imagine niyo yun, guys. Dati, no? Kunyari, may data center yan. Pwede mong atakihin yung data center nila, pasabugin mo. Ngayon, may cloud storage na. Paano mo lalabanan yung AI? It's in the cloud.
So, kunyari, yung isang lugar na nagbibigay ng power, mawalan ng power, oh, kukuha lang siya dito. Or yung data dito, i-access niya because it's in the cloud. Kaya nakakaano, nakakatakot, no? Ah, yung simple explanation, no? Yung anak ko, simple lang yung mag-isip, pero okay, it makes sense. Pero naisip na ng AI yun. Naisip na ng AI. Kaya yung AI, meron sila, yun nga, yung mga companies na may AI sila, nagre-resiliency test sila. Ano ibig sabihin? Nagte-test sila regularly. No, pag nagkaroon ng power failure, pag nagkaroon ng problema, meron silang troubleshooting. Umalis ka sa lugar na cover ng cloud. Actually, may biblical significance. Yeah, alam mo, yan, kasama, din sa dyan, i-mention ko yung biblical yung significance ng ano, no, yung mangyayari sa April 8. Hindi ako, I don't consider myself as a religious person, pero it's hard to ignore, eh. It's hard to ignore. 4-8, 4-8, April 8, di ba? Hanapin nyo daw yun. Parang ano, hanapin nyo yung Jeremiah 4:28. Yan, parang naano ko eh. Anyway, so, at his age still smart wave thinking, pero tama po, may tinatawag na redundancy. Yeah, tama. Good example po ay Pirate Bay, may redundant servers and powers. Yeah, yan na naisip ni Skynet. Si Skynet na kalaban natin eh. Si Skynet, no? Tandaan niyo yan. Christopher, good evening. Yeah, yeah. So, tayo as humans, no, para sa akin, we need to survive. So, syempre, nakapronta pa nito yung mga elites, no? Gagamit ang ano ko diyan, ang iniisip ko, gagamitin nila yung AI against us. Mas madali tayong i-track. Lahat may cellphone na, ultimo mga bata eh. Mas madali tayong i-track, madali tayong mapasunod. Kung meron silang gustong message, isi-send lang nila yan sa phone mo. Like, oh, mag-surrender na kayo, bibigyan namin kayo ng 1 kilong bigas. Papadala nila yan. Kahit nakapatay yung cellphone nyo, makaka-receive kayo. Yeah, may sariling storage ang AI. That is true. Malu. Kaya tandaan nyo yan, it's interconnected. Akala ng iba kasi, AI, wala, hindi ako magsi-cellphone, hindi ako mag-computer. Well, akala mo, hindi naka-integrate sa buhay natin yung AI. Kontrolado niyan yung GPS mo sa kotse. No, yung kaya niya ma-access yung mga traffic lights, traffic cameras. Alam nila. Ma-access nila yan. Yan, nagulat nga ako sa sinabi ng kaibigan ko, no. Pag ginamit mo daw yung GPS ng kotse, hindi phone ha. Nagsisend daw yan ng ano, data sa cloud. No, saan ka pumupunta kasi pinaprocess ng server yan eh. Para alam ng ano, nasan ka. Just like the Terminator na predicted ang Skynet. Ganyan nga guys, no? Ganyan nga. S Reliance 10-4. $1 million question. Sino kumukontrol sa AI at ano ang agenda nito? That is the biggest question. Similar with sa movie ng ano, na The Matrix, no? Yung huli, hinanap ni Neo kung sino nagko-control nito. May tao, 'di ba? May lalaki na nasa likod ng ano, ng lahat. Yeah, may nagko-control nito. Merong gumagamit sa AI. Iba pa nga yung ano, yung movie na Terminator kasi man versus machine na eh. Pero ngayon, meron nasa likod nito. Meron nasa likod nito. And then they will use it to their advantage. Mga sir, mga dam, may EMP shields na po ba kayo? Yan, na-mention ko na din dati yan, no, yung EMP. May possible na disruption tayo sa magnetic field. So, pwede magkaroon ng EMP. So, sa Monday, sa eclipse, no? Ah, gumawa na ako ng simple video para makagawa ng Faraday's cage. Para sa akin, ang possible na magagawa natin is Faraday's cage. Gagawa ka ng Faraday's cage, may insulation sa loob, bakal ang labas, doon may ilalagay yung mga bagay na ayaw mong matamaan ng EMP. Like what? Hard drive, radio, walkie-talkies, yan. At least sa bagaw, truck, or car. Yan, kasama yun sa i-consider. So, guys, tatapusin ko na yung vlog na to. Medyo mahaba na, no?
Ang government secrets ba dapat ay alam ng mga citizen or keep it secret for the sake of the nation? Ano ang opinion dito? Tatapos, ito, last na. S-Reliance, dalawa yan eh. No? Dalawa. Para sa akin, yeah. May mga bagay talaga na ano, na dapat maging sikreto. Kasi hindi mo alam, magpapanik yung mga citizens. Sabi ko sa inyo, no? Pag sinabi ng gobyerno na don't panic, that is the best time to panic. Kasi ayaw nila ng papanig eh. Kasi kung ikaw nasa gobyerno, you want to be in control all the time. Yun yung pinakaayaw mo mangyari, yung mawalan ka ng control. Kaya yung mga movies like Don't Look Up, parating na yung asteroid, anong sinabi niya sa mga tao? Just don't look up, huwag nyo lang tignan. Because they cannot afford people panicking. No? Although ano lang yun, fictional, pero dapat may ma-discern kayo, may ma-analyze kayo. Bakit ganon? Sa totoo bang buhay, gagawin nila yun? Yes. Mas gusto nila magmukha kayong tanga kaysa magpanik kayo or magising kayo sa katotohanan. Kasi hindi nila alam kung ano gagawin nyo eh. Pag ikaw nagising, di ba? Wala tayo sa control nila. Nasa 2012 po yung sinabi nyo po, sir. 2012. Greenland. Thank you very much as usual for your time. God bless you and God bless everybody, guys. No? Pati yung hindi naniniwala kay God. Alam ko, uh, hindi tayo pare-parehas ng religion, pero dapat naniniwala tayo sa higher being. Kasi, no, bago ko tapusin to, as a prepper, I realize, hindi lang importante yung 3 Gs. Guns, mga barel, gold, mga pera, at groceries, mga pagkain. Hindi lang yan. Dapat meron tayong spiritual prepping tsaka mental prepping. No, dapat mentally prepared tayo kasi may mga bagay na walang control. Wala tayong control. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano karami yung resources mo, meron pa rin mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. So dapat mentally prepared ka, no? And doon naman sa mga tao na katulad ko na walang pera, no, at least mentally prepared ako. I make plans, no? Share ko lang, no? May nagko-comment sa akin, "Sir, dapat kailangan natin ng bunker, ganyan ganyan." Sabi ko, I can't afford a bunker. Hindi ko kaya ang bunker. So magpaplano na lang ako na pag dumating yung SHTF, pupunta ako sa mga abandoned na tunnels or kuweba. May alam ako mga kuweba eh. Mga ganun, no? Dapat mentally prepared tayo. Kasi interview other people, sasabi, ay wala, ano, tatanggapin ko na lang ang ano ko, ganyan. So, dapat mentally prepared tayo kasi hindi lahat mabibili natin, hindi lahat ma-acquire natin. Hindi lahat makokontrol natin. Walang control, dapat mentally prepared ka and spiritually prepared ka. Importanteng importante 'yon. Kung talagang mamamatay tayo like pag pinag-usapan ng nuclear war, nuclear bomb, no? Sasabihin, ay wag na, ayoko na rin mabuhay pag ganyan, ganyan. At least spiritually prepared ka. You will go in peace. Hindi yung mamatay ka na nga, takot na takot ka pa, 'di ba? Pag walang bunker relocation, yeah, that is true. Not everybody can afford a bunker. Yeah, yung mga Pinoy nagfa-fantasize about a bunker pero not everybody can afford a bunker. Hindi basta naghukay ka ng basement, bunker na yun ha. Ang bunker, meron yan designated number of inches or feet or thickness ng wall na semento at saka bakal para hindi tumalab ang ang bomba, 'di ba? Hindi basta naghukay ka lang tapos pinasemento mo bunker na. Basement ang tawag doon. Hindi 'yun bunker. So, yan yan, Jeremy Alego, yeah, amen. Kaya I don't know kung anong religion nyo guys, pero I believe dapat meron tayong pinaniniwalaang higher being na nag-create sa atin. And dyan related yung CERN papasok. Siguro gagawa ko na lang ng separate video. No? Balak din buksan nila, i-operate yung CERN. Itataon talaga nila. No? So, may mga bagay na wala tayong control. For those things, for those events, dapat spiritually prepared ka. So that's it. Salamat sa pag-join sa akin, lalo na mga nasa Pilipinas, no? Bago kayo matulog. Hopefully, may nakuha kayo. So that's it guys. Thanks for watching. Bye.